Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Lito Jose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating Time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Welcome po sa ating Time in the Word. At tayo nagpapasalamat sa Diyos na tayo po ay patuloy na merong kalayaan at kakayahan kapag daos po ng ating online na pag-aaral ng salita ng Diyos. Please do po feel free na i-share po ito sa iba kung tingin nyo ito ay beneficial sa ating pananampalataya at makakatulong sa paglago at ganoon din sa paghahayag ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ilan ho muna mga announcements and reminders bago tayo dumako sa ating pinaka-lesson ngayong gabi. At marapit na ho ang ating home sports fellowship with JCBC Panli. We just double check, 19 days to go. August 26 ang ating hong sports fellowship. So pag-pray natin yan, magyan tayo ng Panginoon ng mabuting kapanahunan, and then also maging safe, and higit sa lahat maging kaluwalhatian sa Diyos, maging ang mga paglalaro at fellowship po natin bilang mga mananampalataya. And that being said, within this week, Lord willing, magmi-meeting ho ang mga magli-lead from this church, our church JCBC sa Guyong, Santa Maria, and then from JCBC Pandi, para ho pag-usapan ang mga bagay-bagay. And then also, pag-pray ho natin ang ating mga programs dito ho sa ating church. We started last month ang atin hong Bible class. Nag-resume na ho. Dati Saturday night Bible class, ngayon ay Sunday evening Bible classes na siya. Nagsimula tayo ng ating evangelism class. We have 2 lessons in every other Sunday ho ang ginagawa natin from 5 to 7 p.m. And yung unang dalawa ay libre. So lahat po ng gusto ay pwedeng umattend. Pero ngayon ho mga susunod ay lalagyan ho natin ng very minimal na registration fee, 100 pesos. Ang gusto lang po natin talaga ho ay maging invested ang ating mga kapatiran. We're not after the money. Gusto natin talaga maging invested ho ang mga kapatiran sa pagdalo at maging seryoso sa pag-aaral ho ng salita ng Panginoon, particularly patungkol sa napakahalagang paksa ng evangelism. Okay? So, yun ho ang ilan sa mga announcement. Oh, by the way, yung mga umorder ng uniform para sa ating sports competition or fellowship, ay please bayaran nyo na ho at i-claim nyo na po para magamit po natin sa ating August 26 na fellowship. I would like to ask for your prayers, mga kapatid. Sa August 18 ay wala ho kami dito sa church. We will be in Isabela. Pray nyo ho yung safe trip po namin. This last year pa ako iniimbitahan na maging bahagi ho ng gawain, anniversary ng gawain po doon, kung saan doon sila Brother Jem Gahete, ang Gahete family, and we're looking forward to that. At nawa ho ay pagpalain ng Diyos ang pag-aaral ng salita ng Diyos, pag-ministeryo ng salita ng Diyos sa dako pong doon. Papatuloy pa rin ang gawain ng Diyos sa JCBC at purihin ng Diyos ang mga kamanggagawa na kanyang pinagkaloob, nakakatuwang ho at nakakahalilin natin sa gawa. Okay, so yun ho ang ating mga announcements and reminders. Tayo ho dumako muna sa panahon ng panalangin bago tayo pupunta sa ating pinaka-lesson this evening. Let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, na namamangha sa iyong kabutihan, namamangha kami sa iyong katapatan, lalo't higit namamangha kami sa iyong pagmamahal, sapagkat pag sinukat, pagtilinan namin ng tunay ang aming mga sarili sa salamin ng iyong salita, ang karapat-dapat sa amin ay purong galit at puot, hatol, O Diyos, na nagmumula sa iyo. Hindi mo lamang ito, Panginoon, hindi ibinigay, kung hindi ibinigay mo pa rin kung anong hindi karapat-dapat sa amin, ang kapatawaran, pagmamahal, katubusan.
at ito'y sa pamagitan ng aming Panginoong Hesus. Purihin ka, O Diyos, sa dakila mong biyaya ng kaligtasan. And Lord, as we seek to do your will, as you have commanded us to grow in faith and in knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, we now embark sa pag-aaral ng iyong salita. At nawa ikaw po magturo sa amin. Gamitin mo, O Diyos, ang iyong mga katotohanan upang patuloy kaming hindi lamang madagdagan ng impormasyon, kundi magkaroon ng transformasyon sa aming mga pamumuhay. Lord, durugin mo po ang kayabangan ng tao, ipahiya mo po ang karunungan ng tao, at gamitin mo ang iyong katotohanan upang patuloy na maluwalhati ang iyong dakilang pangalan. Patawad po sa aming mga pagkakasala, anumang mga pagkukulang namin laban sa iyo, O Panginoon. Lalo mo kaming bigyan ng puso na uhaw at gutom sa kabanalan at sa iyong mga katotohanan. Lord, ingatan mo kami, samahan mo kami, at maging sa mga susunod namin mga programa, mga gawain ng Artida Sports Fellowship, ikaw po nawa ang magpala ang mga kapatiran, O Diyos, na naroon ang mga pangangailangan, mga sitwasyon. Lord, alam mo rin po ang mga bawat pangangailangan, nawa, O Diyos, lahat ng ito ay magtulak sa amin palapit sa iyo. Puri ka namin, pinapasalamatan ka namin, dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, so dumako po tayo sa ating pinaka-lesson this evening. I hope, let me know lang kung sa comments kung nag-choppy, and medyo nag-choppy ho sa computer ko ngayon, ano ho, so I hope na okay naman ho dito ho sa live stream po natin. Punta tayo sa ating pinaka-lesson. This is lesson number 14 about the doctrine of the Holy Spirit. Slowly but surely, I hope we are getting deeper and clearer sa ating pagkaunawa patungkol sa ministeryo ng Banal na Espiritu sa buong mundo. Kung naalala nyo, pinag-aralan natin yung common grace ng Panginoon, yung physical world, yung involvement ng Holy Spirit. So muli, ito ay hopefully nagpalawak ng ating pananaw na dati akala ng iba ay nakakulong lang sa apat na sulok ng mga church building ang Holy Spirit. At nandun lang yung pagkilos niya. Or yes, nakatahan siya sa mga mananampalataya o parang limitado lamang sa buhay ng mga mananampalataya. As we have seen, pagdating sa life and order ng creation, the Holy Spirit is completely involved. Pagdating sa experience natin every day, sa common grace ng Panginoon, Spirit is also involved. And then also, sa incarnate Word, that is the Lord Jesus Christ, that is, He is, the Spirit is involved in all of Christ's earthly ministry from conception to ascension, lalo na sa kanyang gawain ng pagliligtas. And then, isas binigyan natin at nagtagal tayo dito, yung gawa ng Banal na Espiritu sa written word, and that is the Bible, the Scriptures. Ang sabi nga ng 2 Timothy 3:16, all Scripture is given by inspiration of God. At ang word na gusto kong maalala natin dito, tumanim sa atin, pag sinabing inspiration, inspired ang Bible, hindi ito hiningahan, kung hindi ito ay inihinga. Ang banal na sa kasulatan, ang Biblia ay inihinga ng Diyos, at ang puntong dinidiinan noon is the Scripture is God's own production. Gawa ito mismo ng Diyos. So hindi ito gawa ng tao na hinayjack lang ng banal na spirito or inangkin lang ng Panginoon. No, ito ay gawa ng Diyos na gumamit siya ng mga tao. Now, ilan sa mga truths na i-consider natin dapat? The instrumentality of the biblical messenger or of biblical messengers is recognized. They were the ones who spoke. Again, sabi nga ni Peter, holy men of God spake. So those holy men spake. Those apostles wrote. Sila talaga. Pero as they were moved by the Holy Ghost. Because that is true, number two, the individuality of the authors were not lost. Hindi nawala yung situation nila, yung emotion nila, yung paano sila tumugon doon sa mga kalagayan. So again, all of those individual personality ng mga authors ay naroroon, hindi yun nawala. But at the same time, because they spoke as they were moved by the Holy Ghost, there is the superintendence of the process by the Spirit of God. That's why, sabi nga ni Stephen Yulle, this means that the Holy Spirit carried along the human authors in such a way that what they wrote was His, not theirs. So we can confidently say, because the Scripture is given by the inspiration of God, and these writers, human authors, they wrote, they spoke as they were moved by the Holy Ghost. That's why we can confidently say
that the Word of God, the Bible, is God's Word. Because it is because of the superintendence, because of the work of the Holy Spirit. So napakaganda, and I hope mag-increase ito ng ating desire and ng kumpiyansa natin sa salita ng Diyos, and desire natin na mas bigay ng panahon sa Bible. And when we hold that book, let us remind ourselves na ito ay salita ng Diyos talaga. And in a very special way, gumawa ang Diyos. We can even say it's a miraculous way. How can that be that these men spake? But they spake as they were moved by the Holy Ghost. Muli, ito ay tanging sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan ng Diyos, and we have that book sa providensya ng Diyos. Meron tayong mga kopya. Just 400 years ago, illegal pa ang magkaroon ng sariling kopya ng Biblia. Illegal na i-translate ito sa mga lengguwaheng mauunawaan. Pero meron tayong kalayaan ngayon, at matinding kalayaan. So let us appreciate it, and let us thank God for it, and magbigay tayo ng time sa salita ng Panginoon. So that's the inspiration of Scripture, the work of the Holy Ghost in the written Word. Now, pinag-aaralan natin the work of the Holy Spirit in believers, yung gawa ng banal na Espiritu sa mga mananampalataya. Particularly, ang binibigyan nating pansin ay itong gawain ng baptism of the Holy Spirit. Again, nakita natin last time, sa Old Testament, expected, isa sa mga dakilang biyaya, isa sa mga pangako ng Diyos na kaakibat ng pagdating ng Messiah o ng Kristo ay ang outpouring ng Holy Spirit. Hindi na natin babasahin, pero ito ay kita, isa sa mga pangako ng Diyos sa Joel chapter 2 verses 29 to 32. At as we have studied for the last 2 weeks, ito ay na-fulfill nung Acts chapter 2 dun sa time ng Pentecost, when the Holy Ghost came upon the apostles, not just the apostles, them that are in the upper room, about 120 na mga katao ay bumaba sa kanilang banal na spirito like cloven tongues of fire, and they spake with tongues. So muli ay doon yung kaganapan, yung pangako ng Panginoon that He will pour out His Spirit, and we have the inspired words of Peter na ito nga yung fulfillment ng pangako ng Panginoon. Jesus, ngayon, pagdating sa baptism of the Holy Spirit, ito yung binibigyan natin ng pansin, pagdating sa baptism of the Holy Spirit, ano ba ang dapat nating maunawaan ito? If you can remember, meron iba't ibang pagkaunawa dito, dito bilang second blessing, iba ang tingin dito ay walang iniwan sa revival. Kaya, again, there are songs na patuloy at paulit-ulit inaanyayahan ang banal na Espiritu sa kanilang mga buhay, so on and so forth. Pero ano nga ba ang mga makikita natin sa Biblia when we talk about the baptism of the Holy Spirit? As we have seen last time, Jesus is the one who will baptize with the Spirit. Ano sabi nga ni John the Baptist, I indeed baptize thee with water, pero may darating na mas higit kaysa sa akin, and He will baptize you with Spirit and with fire. So, ang Panginoong Jesus ang tinutukoy doon, and He will be the one who will be baptizing with the Spirit. So, Spirit baptism or baptism of the Holy Spirit points to the work and person of the Messiah. It is not about a supernatural, miraculous, or emotional experience. And sadly, ito ang binibigyang pansin ng marami, lalo na sa mga charismatic leaning na mga grupo. Pagdating sa baptism of the Holy Spirit, they look for the supernatural, they look for the miraculous, at minsan maging mga may mga evangelicals na dumudulo, they look for the emotional. Yun ang hinahanap nila. Pero and isa sa napaka mapanganib, they seek these things apart from the gospel, apart from the Lord Jesus Christ. So makita natin na napaka dangerous nito. Pwede magkaroon na it sounds to be very spiritual. It sounds to be quote and unquote Christian. Pero itong grabing ano ba tamang salita? Pagkalango sa mga bagay ng Espiritu o sa Espiritu Santo mismo na hiwalay kay Kristo,
ay masasabi nating ito'y hiwalay sa katotohanan ng Panginoon. Sapagkat ang gawa ng banal na Espiritu, if you go back to our studies 3 or 4 weeks ago, ay hindi pwedeng ihiwalay kay Kristo sapagkat ang gawain ng banal na Espiritu ay itaas si Jesus. At ang sabi ng Biblia, si Jesus ang magbabautismo sa atin ng Espiritu. Now, there are particularly 2 events sa Bible na dinescribe at kung saan inascribe ang bautismo ng banal na Espiritu. As we have said kanina, as Acts chapter 2 sa Pentecost, time of Pentecost. Acts chapter 1 verses 5 to 8, sinabi ng Panginoon sa mga apostol, "For John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence." So again, it's very clear. Ang sabi niya, they will be baptized with the Holy Ghost. So darating yung pinangakong banal na Espiritu. Pagdating sa Acts chapter 2 verse 3, "And there appeared unto them cloven tongues of like as of fire, and it sat upon each of them, and they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance." So they spoke in tongues dahil dumating na ang banal na Espiritu, yung pinangako ng Panginoon. At yung speaking tongues ay it acts as a sign na ito'y outward na pagpapakita ng biyaya ng Panginoon sa kanila. So, makita natin na pagdating naman sa Acts chapter 10, ito naman yung isang second event. So, yung first event sa Acts chapter 2, the Pentecost. Pagdating sa Acts chapter 10, ito naman yung event na kung saan pinangaral ni Apostol Pedro ang ebanghelyo sa sambahayan ni Cornelio, to the Gentile household of Cornelius. At ang sabi na Acts chapter 10 verse 44, "While Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on them which heard the word." So makikita natin dito, nandun yung pangangaral ng salita ng Diyos. And if you remember, ikabit ko lang ng kaunti dun sa ating Sunday school, yung halaga ng ministry of the word, ng preaching ng salita ng Diyos. At dito ang sabi ng salita, "While Peter yet spake the words," habang nagtuturo, habang nangangaral pa si Pedro, dumating na ang banal na Espiritu sa kanila na nakapakinig ng salita. So there is that clear connection about the ministry of the Word of God and the saving power of God, proven by the arrival of the Holy Spirit of God, particularly dito sa Acts chapter 10. So muli, gusto ko lang i-point out, hindi pa tapos ang preaching, wala pang invitation na nangyayari. So hindi limitado sa time ng invitation. Pero ang punto lang ho natin dito ay naipangaral ang ebanghelyo at bumating ang banal na Espiritu. "And they of the circumcision which believed were astonished." Yung mga kasama ni Pedro na of the circumcision, mga Hudyo na mananampalataya, nagulat sila, namangha sila. "As many as came with Peter, because that on the Gentiles," and napakahalaga ng susunod na salita, "also was poured out the gift of the Holy Ghost." At saan ito pumapatungkol? Pumapatungkol ito sa Acts chapter 2. Dahil kung paano nangyari sa kanila, sa mga Hudyo, nangyari rin sa mga Gentil. At hindi lang yun, tumuturo ito way back sa Joel chapter 2. Yung sinabi na poured out the gift of the Holy Ghost. So again, nandito na napakaganda na hindi lamang ang mga Hudyo ang tumanggap ng banal na Espiritu nung sila ay sumampalataya sa ebanghelyo, kundi ang mga Hintil din ay tumanggap ng banal na Espiritu nung sila ay sumampalataya sa ebanghelyo. So kung ano nangyari sa mga Hudyo sa Acts chapter 2, dinanggap nila ang banal na Espiritu, they were baptized by the Holy Ghost. The same thing happened sa Acts chapter 10 maging sa mga Hintil. Hindi ito magkaiba. Kaya nga, pagdating sa Acts chapter 11, if you remember, kinastigo si Peter, nandun pa rin yung, anong tamang salita? Cultural baggage, yung cultural baggage ng mga Hudyo na ayaw pa rin nila sa mga Hentil, hindi dapat pumunta sa mga Hentil, at kinastigo nila si Peter, at nagpaliwanag si Peter bakit, ano nangyari. And as I began to speak, nire-recite ni Peter kung ano yung nangyari doon sa sambahayan ni Cornelius sa Acts chapter 10. As I began to speak, the Holy Ghost fell on them, at ang napakaganda sinabi niya, as on us at the beginning. Peter pointing back to Acts chapter 2. Noong pasimula, paanong tinanggap natin, ganun din
dumating din sa kanila ang banal na Espiritu. Then remembered I the word of the Lord, how he said, John indeed baptized with water, but ye shall be what? Baptized with the Holy Ghost. So muli, itong dalawang event na ito ay clearly tinukoy ng Bible na baptism by the Holy Ghost, and it is done by the Lord Jesus Christ. So again, Acts chapter 2 and Acts chapter 10. Verse 17, for as much then as God gave them the like gift, and ang gift dyan ay yung Holy Spirit, as He did unto us who believe in the Lord Jesus Christ, what was I? That I could withstand God. So muli, ay napakalinaw dito na yung nangyari sa Acts chapter 2, which is baptism of the Holy Spirit, is the same thing na nangyari sa Acts chapter 10, na baptism ng Holy Spirit. Note, these two instances, the apostle points to distinct and specific circumstances rather than a continuous process. Ano ibig sabihin noon? Hindi, yung baptism of the Holy Spirit, hindi ito isang proseso. These are two distinct events. Wala nang ibang tinukoy. Marami pang naligtas between Acts chapter 2 hanggang Acts chapter 10. Maraming naligtas. And if you will just read multitudes upon multitudes upon multitudes. Pero nung tinukoy ni Apostol Pedro ang patungkol sa banal na Espiritu, ng bautismo ng banal na Espiritu, dun siya tumuro sa Acts chapter 2. So these are two distinct events. These are not processes, hindi ito mga proseso ng pagtanggap ng banal na Espiritu. Ito ay dalawang pangyayari na binuhos ng Panginoon ang banal na Espiritu. Now, hindi lang yun. Number 3, universal claim of all true believers. Merong sinabi sa Apostol Pablo na karanasan ng lahat ng mga Kristiyano. So there are two distinct events sa Book of Acts na kung saan nangyari ang bautismo ng banal na Espiritu, pero meron ding karanasan ang lahat ng mga Kristiyano na sinabi ni Apostol Pablo na tayo ay binautismuhan ng banal na Espiritu. All believers are baptized by the Spirit into one body, and that is the universal church. Sabi ni H. Andrews, it is clear from the context that baptism in the Spirit here refers to our initiation into the body of Christ, the church. It is universal among believers, and every point of Paul's argument being that no one who truly trusts in Christ is excluded from the body. Hindi ko pala nailagay dito yung verse sa Acts chapter 12 verse number 13, for we are all baptized into one body by one Spirit, sabi ni Apostol Pablo. Subukan ko lang buksan dito sa aking ayoko ma-misquote. 1 Corinthians chapter 12 verse number 13. For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles. So ano man ang ayong ethnicity, Jews or Gentiles ka man, we are baptized into one body, whether we be bond or free, ano man ang social standing mo, and have been all made to drink into one Spirit. Iisa lang ang ininuman, iisa lang ang gumawa sa atin, that is the Holy Spirit. We are all baptized into one body, as E.H. Andrews said nga, it is universal among believers, that the very point of Paul's argument being that no one who truly trusts in Christ is excluded from the body. Walang sino man na tunay na tumiwala sa Ebanghelyo ni Kristo ang puwera sa katawan ni Kristo. So lahat ng tunay na tumitiwala, lahat ng tunay na nanampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo ay, sang-ayon sa salita ni Apostol Pablo, we're baptized into one body. We are included, we are initiated doon sa iisang katawan. Note, therefore, the view of two or multiple churches, are one during the Acts period and one during post-Acts period, will not stand. Bakit ko didiinin to? Kasi sa history ng JCBC, yung inubutan kong nagtuturo noon dito, way back 2013, at December 2013 hanggang early 2014, ang tinuturo ng Baptist na pastor na yon ay merong dalawang churches. Merong church ng Acts period and merong church post-Acts period. So, dalawang magkaiba. At pinag-usapan namin yon, pero ang gulo-gulo, ang
Ang technical na tawag sa doctrine na yun is the hyperdispensationalism, Bullingerism, isa pa sa mga palayaw ng ganung kaisipan. So merong mga nagtuturo ng ganun. So be aware, just be aware when you hear, at napakasipag nilang mag-conference noon, di ko lang alam ngayon. Pero when you hear this kind of teaching na seemingly pinapresent na may church pero iba yun, iba pa yung gospel sa kanila, iba pa yung gospel sa mga Hudyo. So makikita natin dito sa point na Jews or Gentiles are part of the same body. By the baptism of the Holy Spirit, we believe in the Lord Jesus. So hindi magkaiba ang gospel sa Hudyo o sa Hentil, hindi dalawang church under Acts period, post-Acts period, that is totally unscriptural. So we are all baptized into one body, sabi ni Apostol Pablo. Therefore, merong pangalawa, the Baptist bride doctrine is categorically a false doctrine. Hindi tatayo ang Baptist bride doctrine na nagtuturo ng mga Baptist lamang o local church only. Anong local church? Well, syempre Baptist only, and therefore ang bride ni Kristo ay ang church, therefore ang bride ni Kristo ay ang Baptist church, at kung Baptist ka, dun ka lamang included, and so on. Pag hindi ka Baptist, ikaw ay bisita lamang, sabit ka lamang. So muli, walang anumang itong tatayuan sa salita ng Panginoon kapag ang isang tao ay tunay na naging Kristiyano. Sabi ni Pablo, we are all baptized into one body, and that is the Church of Christ. Meron lang iisang katawan. Now, some observations. There are no commands about baptism of the Holy Spirit. Ano patungkol sa baptism of the Holy Spirit? There are no commands in the New Testament to be baptized in or by the Holy Spirit. Walang command. Be ye baptized by the Holy Spirit. Walang command. Ang church ay inutusan to go and make disciples and to baptize them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. So that's water baptism. Pero pagdating sa spiritual baptism, sa baptism of the Holy Spirit, hindi inutusan ng mga Kristiyanong hanapin ito, gawin ito. Ang utos sa mga Kristiyano ay manampalataya sa Ebanghelyo. As we have seen, pag ang isang tao ito na nanampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo, ang taong yun ay binabautismuhan ng banal na Espiritu patungo sa iisang katawan, at kasama na rin dyan yung pagtira o pag-indwell, which is pag-aaralan natin sa susunod, which is yung sealing ng Holy Spirit sa isang mananampalataya. Letter A, it is not in the imperative to be presented as a duty, different from being filled with the Spirit. Hindi ito inuutos, be filled with the Holy, be baptized with the Holy Spirit. No, hindi yun utos. Hindi rin ito inutos na hanapin natin. Pero inutusan tayo, be not drunk with wine, but be filled with the Spirit. Yun, imperative yun. Inuutusan tayong mapuspos ng banal na Espiritu. So wala tayong kayang gawin, hindi tayo inuutusan para tayo mabautismuhan ng banal na Espiritu. Ang bautismo ng banal na Espiritu ay nangyayari kapag ang isang tao ay tunay na nanampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo. At ang isang tunay na mananampalataya, isang tunay na binautismuhan ng banal na Espiritu ay inuutusan na mapuspos ng banal na Espiritu. Number 2, this is not something that a believer does to himself. Hindi ito isang bagay na gagawin sa iyong sarili. So muli, ang Panginoon, ang banal na Espiritu ang gumagawa nito. Well, some eliminations. If these things be true, therefore, there are things that are false. Number 1, what spirit baptism is not based on the gathered information. Ano ba? Kasi ang daming paniniwala tungkol sa baptism of the Holy Spirit. Because of the truths na atin na pag-aralan, makakancel na yung iba. Makikita na mali na yung iba. Number 1, it is not an experience or a duty in the realm of sanctification. Okay? Ang baptism of the Holy Spirit ay hindi experience or duty in the realm of sanctification. That is, meron tong mga technical na terms. Yung sanctification ay yung proseso ng pagpapakabanal ng isang totoong Kristiyano. We are commanded to be sanctified. Tinutusan tayo magpakabanal ng salita ho ng Panginoon. So itong proseso na at experience natin ng pagpapakabanal or sanctification, wala dito ang baptism of the Holy Spirit. Ang baptism of the Holy Spirit ay nasa unahan ng sanctification.
So, kapag nakarinig tayo ng pagtuturo, nakabasa tayo ng mga babasahin na tinabaga ang baptism of the Holy Spirit ay inilalahok sa experience ng Kristiyano as the Christian seeks to be sanctified, red flag agad. So muli, sana itong mga katotohanan to mag-create sa atin ng discernment, ability to filter yung mga bagay na naririnig natin, napabasa natin, at napapanood natin. Letter B, it is not a revival. Isa yan sa mga heavy big words sa madalas na ginagamit sa mga churches. Revival meetings, revival. We need the baptism of the Holy Spirit among us. So again, those line of words are contradictory sa salita ng Panginoon. Hindi ito isang bagay na formula, walang revival formula para gawin natin, gayahin natin. Hindi yan parang magluto ka ng adobo, pwede mong gayahin yung nasa cookbook and then you will have adobo. Hindi pwedeng gagayahin mo yung ginawa nila, then you will have revival. Not so. At ganun din pagdating sa bautismo ng banal na Espiritu. Pero see, it is not regeneration. It is Christ who baptizes. It is the Spirit who regenerates. Again, naging precise tayo dito sapagkat sa Bible, pagdating sa regeneration, nakapanganakan muli, John chapter 3, so is everyone that is born of the Spirit, John chapter 3 verse 8. Ang regeneration is the work of the Holy Spirit. Ang baptism of the Holy Spirit, ang magbabaptize ay si Kristo. So, He will baptize you with water and with Spirit. And then, literally, it is not an experience subsequent to or second level blessing after conversion. So, muli, itong baptism of the Holy Spirit, as we have seen, ay nangyayari at conversion. So, hindi to experience subsequent or pagkatapos mong maligtas, and then after ilang panahon, you will experience that second level blessing. You will experience that baptism of the Holy Spirit. No. Katapos maligtas, you are baptized with the Holy Spirit into one body by the Lord Jesus Christ. You are included in that one body. So muli, kapag nakakarinig tayo, nakakabasa tayo, at maraming mga materials na ganun ang approach, and they play with these words, baptism of the Holy Spirit, filling with the Holy Spirit, and they try to jumble it. Pero makita sa Biblia, hindi ito magkahalo. It is related, pero hindi ito magkahalo. Ang baptism of the Holy Spirit ay nasa unahan. Kapag ikaw ay sumampalataya sa Ebanghelyo, you are baptized by the Holy Spirit into one body. So ang experience na hinahanap, ang experience na dapat natin mangyari sa atin is yung feeling ng Holy Spirit, hindi baptism of the Holy Spirit. Hindi dito second blessing na kailangan natin hingin, Lord, baptize mo ako ng banal na Spirit. No? Kung hindi, ito ay gawa ng Panginoon. If I may even say, now whether you like it or not, kapag ang isang tao, kapag ikaw totoong sumampalataya, you are baptized by the Holy Spirit. So, muli ay hindi ito second blessing. Well, how should we view ang bautismo ng banal na Espiritu? Number one, we can understand baptism or Spirit baptism in a primary and secondary sense. Primary and secondary sense. Meron number one, meron number two. Primary sense, number one, ano ito? Spirit baptism refers to the twofold event that initiated Jews and Gentiles into the New Testament church. Ayan. Primarily, meron dalawang specific na events sa Book of Acts. Sa Acts chapter 2 and sa Acts chapter 10 na tinukoy mismo ng mga apostol. Sa bibig mismo ng Apostol Pedro na ito ang bautismo ng banal na Espiritu. Ito yung kaganapan na ipinangako ng Diyos way back sa Joel chapter 2. Dumating ang banal na Espiritu. At ang ito dumating sa both Jews and Gentiles. Kung saan Ephesians chapter 2, ipapasok natin yung theology noon, Ephesians chapter 1 and 2, na kung saan yung middle wall of partition ay inalis. Nakita nyo, yung tinanggap ng mga Judyo, yun din na tinanggap ng mga Hentil. Wala nang pagkakaiba. So yung middle wall of partition inalis, there's now just this one new man, that is the church, the New Testament church.
Now, hindi lamang yan, tingnan natin yung secondary. Secondary, after regeneration, the work of the Holy Spirit, and conversion, man experience of true saving faith, the believer, ano ka man, Jew or Gentiles, is initiated into the same church, and in that sense, joins the Spirit-baptized company in the body of Christ. So, pag ang isang tao, Hudyo ka man o Hintil, totoo kang sumampalataya, ikaw ay binabautismohan ng banal na Spirit. We are baptized by the Spirit into one body. So ito yung dalawang Spirit baptism na makikita natin sa New Testament. Jews and Gentiles included in the church, and then every individual believer is joined in to the church. So, ito yung gawain ng banal na Espiritu na paglalahok ng mga tao sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. So, that's how we can view itong Spirit baptism. Hindi ito sanctification. Iba ito sa filling of the Holy Spirit. Ito ay gawa, aktibidad ng banal na Espiritu. Ilang mga implications ng mga katotohanan na ito. Number one, the unity of all true believer in Christ. And that is, at allergic yung iba sa term na ito, the universal, invisible church. The unity of all true believers. Again, we are all baptized into one body. Diniinan ni Apostol Pablo, Jews or Gentiles. At yun yung nangyari actually sa Book of Acts. Sa Acts chapter 2, nang-receive ng mga Hudyo. Sa Acts chapter 10, kung ano yung na-receive ng mga Hudyo, na-receive din ng mga Hentil. There is that unity. Kung bibigyan niyo ng pansin sa Acts chapter 11, nandun yung cultural pressure na hindi dapat pareho, hindi dapat pag-isahin. Kaya nila niluluto si Pedro. Pero hindi yung ginawa ng Diyos. Sabi ni Pablo, sino ko para labanan ng Diyos? Ito yung ang Diyos na ang gumawa. Nandun yung pag-iisa. So that wonderful God-made unity ng lahat ng mga mananampalataya, anuman ang ating religious background, kapag totoong nanampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo, we are united. We are joined into the body of Christ, the church. At tinatawag yan na universal because it's all over the world, all true believers. All over the world, all true believers. There are those, now just a note and also a warning, meron mga nagtuturo na ang church ay strictly local and visible only. At kapag nakausap mo yung Baptist na naniniwala sa local visible only, therefore it is only the Baptist church or Baptist only. And that is very much biblical. Ang sabi kasi ni Pablo, 1 Corinthians 12:13, andito pala na ilagay yung verse, for by one Spirit are we all baptized into one body. So again, here is Paul. He is not a member of the church at Corinth, technically speaking. Pero ang sabi niya, we are all baptized into one body. And itong lengguwahe ni Pablo na ito, kapag tininan ho natin, whether we be Jews and Gentiles, whether we bond or free, or we have been all made to drink into one Spirit. That means lahat ng may karanasan, lahat ng nakaranas ng totoong pananampalataya, kilos ng banal na Espiritu, namanampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo, we are baptized into one body. So, muli, hindi ito local church only, lalong hindi ito Baptist church only. And pag narinig niyo yung mga ganong katuruan, red flag agad, at merong faulty understanding. And they try to use that word ecclesia, which is ang pinaka word is called out assembly. So called out assembly, there is an assembly, at kung may assembly nakikita, pwede bang mag-assemble yung nasa universal, yun yung binibigyan nila ng diin. Well, ang sabi sa book of Hebrews, to the great assembly of the firstborn, and that is to all believers. Habang kaya tayo narito pa, we are made accepted with the beloved already.
We are seated in the, what's the word? We are already heavenly citizens. So again, meron na tayong pakikipag-isa sa kanila at sa lahat ng mga mananampalataya. So muli, hindi ito yung time para discuss about local only universal church, pero maliwanag pag pinag-aralan natin ang gamit ng word na church sa New Testament particularly, ito ginagamit both in one sa lahat ng mga mananampalataya, and then also ginagamit din ito sa mga lokal na mga konteksto. So both universal and local church ay parehong biblical. Ang mali ay sabihin mong local lang. Then mali rin naman pag sinabi mong universal lang, wala akong pakialam sa loob. Both are wrong. So parehong kailangang yakapin ng isang tunay na mananampalataya, both the universal and the local church. Parehong mahalaga, parehong biblical. Ephesians 4:4, there is one body and one spirit, even as ye are called into one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all and in you all. So muli, one body is one church. Hindi po pwedeng dalawa, isa sa Acts period, isa sa post-Acts period, hindi uubra. There's only one body. Sabi ni Jonathan Leeman, yet as a Christian's heavenly membership in the universal church needs to show up on earth, just like a Christian's imputed righteousness in Christ should show up in works of righteousness. So nakita niyo yung ginamit ni, as I've said kanina, hindi pwedeng basta ako ligtas ako, part ako ng universal church, that's it. No. That's unbiblical. Pagkat ang Bible ay parehong may halaga ang universal and local. So if you're universal, if you're a biblical Christian, hindi pwedeng isa lang ang bibigyan mo ng pansin, na universal lang, wala akong pakialam sa local. Or vice versa, local lang, ayoko ng universal. So hindi po pwede. At ang sabi ni Jonathan Leeman dito, kung paanong ang pagiging member mo ng universal church ay kailangang makita sa mundo, and that is through the local church. Ganun din ang imputed, kasi yung membership mo sa universal church is spiritual. Okay? Kailangan makita yun practical. Paano ma-exercise yung mga one another. And that is the context of the local church. Ngayon, pagdating naman sa practically speaking, yung imputed righteousness ni Kristo, kaya tayo matuwid sa harapan ng Panginoon, hindi dahil sa ating sariling katuwiran, kundi yung katuwiran ni Jesus na ibinihis sa atin. That is spiritual. Kailangan yun makita sa atin practical. Though imperfect, pero kailangan makita, at yun yung sanctification. Unti-unting binabanal ang buhay ng isang tunay na mananampalataya. So muli, merong ginamit niya lang yung paano ba? Pinararel niya lang itong dalawa na ito. Merong katotohanang spiritual na dapat makita practical sa buhay. That's also the universal church and the local church connection. Implication number 2, there should be a careful distinction between baptism and filling by the Spirit in the experience of the believer. At muli, maraming mga tagapagturo, maraming mga sulatin, maraming mga churches ang confused dito, sapagkat yung mga nagtuturo ay confused din dito. They use it interchangeably. Let's seek the baptism of the Spirit, let us all be baptized. Pag totoo yun at sinabi natin, inilagay natin ang meaning ng Bible, that means hindi sila ligtas if they're not baptized with the Spirit. They're not part of the body of Christ. They are unsaved. Pero again, pag pinakinggan nyo sila, what they're pertaining to is the filling of the Holy Spirit, yung pagpuspos ng Banal na Espiritu. So kailangan natin itong magkaroon ng distinction. Mapaghiwalay natin, ma-distinguish natin ito, sapagkat ito ay magkaiba pagdating sa salita ng Panginoon. Baptism is a one-time event in the life of a believer, and filling is a lifelong pursuit of the believer. Ang baptism of the Holy Spirit ay isang beses lang nangyayari. Ikaw ay naligtas. Yung filling of the Holy Spirit is a lifetime pursuit, a lifetime process. Sanctification. Buong buhay yun. As Paul said, Ephesians 5:18, and be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Spirit. That word filled, again, imperative, present, that means a continuous action. Passive, it is done to us. A continuous manifestation of the work of the Holy Spirit. Be continually filled with the Spirit. Tuloy. So, yung baptism of the Holy Spirit one time at yung filling the Holy Spirit is a lifelong process. And second to the last,
Beware of a current preoccupation with second blessing of the Holy Spirit. At madalas ginagamit yung word na baptism of the Holy Spirit, second blessing. Merong mga tagapagturo, mga theologians na nahuhulog dyan. The idea is that after salvation, the Holy Spirit waits for the proper time to give the fullness of spiritual blessings. Again, sabi ni Pablo sa Ephesians chapter 1, for we are all baptized. Hindi ko ma-recite. Ephesians chapter 1, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Nasa na yung verse na yun? Ephesians chapter 1. Who hath blessed us with all spiritual blessings. Ayun, Ephesians chapter 1 verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus, or in Christ. So we are not waiting for second blessings. We are already baptized with all spiritual blessings. Nakatahan sa atin ang banal na Espiritu. At ang command sa atin is be filled with the Spirit. Next, decide kailan daw ito nangyayari, yung secondary blessing, kapag nag-decision ka na maging disciple muli. I've encountered even Baptists, mga Bible school students, nakausap ko noon, they try to distinguish, pwede kang saved pero you're not a disciple. Nagiging disciple ka lang kapag nag-surrender ka na, surrendered life, o karoon ka ng crisis, at nagkaroon ka ng revival. Isang popular na term, encounter mo si Lord, at doon dumarating daw yung bautismo ng banal na Espiritu. So let us be careful of those languages, sound spiritual, pero yung pag sinuri mo, madalas it is unbiblical, at lalo na whatever their wonderful spiritual experience na kinukwento nila, kung ito'y hiwalay sa ebanghelyo, alam natin hindi ito totoo. Kasi muli, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in Christ. It's only in Christ. So kung hiwalay sa ebanghelyo ni Kristo, the best that they can have is an outward having the form of godliness, as Paul said. Number 4, dito tayo matatapos. Take heed of charismatic tendency to exalt the Spirit work apart from the work of Christ. Well, ito na yung medyo nahagingan na natin kanina pa. Mag-ingat tayo sa charismatic tendency na exalt ang gawa ng banal na Spirit. It's always the Spirit. Come, Spirit, come, Spirit, come. Always the Spirit. I can feel the Spirit. I blow to you the Spirit. Ibinibigay yung Holy Spirit sa mga tao. Apart from the work of Christ, apart from the gospel of Christ. And makikita agad, that's a red flag agad. Hindi ito tunay na sa Panginoon. So, tayo mag-ingat. The Spirit's work is always oriented in the person and work of Christ. Yun ang gawain ng banal na Spirit. Hindi niya gawain na basta ayusin ang buhay mo, pagandahin, magaling ka, itaboy ang mga spirit of poverty, and so on. Ipakita sa iyo, yun ang pangunahing gawain ng banal na Espiritu, ipakita sa iyo si Kristo upang ikaw ay manampalataya kay Kristo. And that being said, let me ask the question, nangyari na ba yun sa iyo? Nakita mo na ba, as in, nauwaan mo na ba talaga ang ebanghelyo na ikaw ay makasalanan at tanging si Jesus lang ang tagapagligtas mo? Hindi yung gawa mo, hindi yung kabutihan mo, hindi yung relihiyon mo, hindi yung performance mo, hindi yung ginawa ni Jesus sa krus, na nampalataya ka kay Kristo bilang yung Panginoon at tagapagligtas. Siya'y namatay para sa iyong mga kasalanan doon sa krus at muling nabuhay. Sabi ng salita ng Diyos, kung ikaw ay magsisisi sa iyong mga kasalanan, tunay na mananampalataya kay Kristo, hindi ka na mapapahamak. Kakaroon ka ng buhay na walang hanggan. At kaya na pag-aralan natin, pagtotoo kang nanampalataya, ikaw ay babautismohan ng banal na Espiritu, isasama sa iisang katawan, at magsisimula ang proseso ng pagpapabanal sa iyong buhay. Dito tayo matatapos ngayong gabi. And tingnan ko lang kung meron tayong question online. Medyo sa video nagpuputol-putol, pero sa audio tuloy-tuloy naman. Well, that's good. Ang concern talaga natin ay yung video and audio. Audio and yung mga words. So I hope hindi naman ako. Tingnan ko lang sa mga baka may nag-PM sa akin sa Messenger, wala rin naman sa ating
Nag-text po si Brother Boy, sabi ng Sabadista sa Acts chapter 10, hindi na nagkatay at hindi kumain ng unclean animal si Peter, kaya di pa din daw talaga dapat kanin ngayon ang mga yun. So, again, ang command sa kanya ng Panginoon is lay and eat. Yun ang utos sa kanya. And dalawa ang interpretation doon. It's either literally ginawa yun ni Peter or it's just a vision. Pero marami pang ibang mga verses sa Bible na with regards to doon sa mga hindi lamang yun. So, for me, I consider that verse na very weak when it comes to pagdating sa usapan ng dietary laws. Dahil hindi yun ang dinidiinan ng verse na yun. Ang dinidiinan ng vision na yung pinakita ng Diyos kay Peter ay dahil narating yung mga Gentiles at tatawagin si Peter at kailangan niyang sumama. Yun ang main point and hindi about dietary laws. Next, tunay daw na Kristiyano pero ayaw magpabautismo sa tubig. Okay lang ba yun? Hindi po yun okay. Ang hindi pagpapabautismo sa tubig ng isang nagpapakilalang Kristiyano ay manifestasyon ng maaaring ilang mga problema. Number 1, maaaring hindi siya tunay na mananampalataya. Number 2, maaaring hindi niya panauunawaan ang talagang halaga ng bautismo. Number 3, baka hindi na ipapaliwanag sa kanya ng tama, nituturo yung halaga na dapat niyang gawin ito. So maaaring maraming mga factors involved or mixture of factors involved. So again, hopefully yung nagbigay sa kanya ng ebanghelyo ay gamitin nilang Panginoon para ipaliwanag sa kanya yung halaga ng bautismo. At again, ito yung utos ng Panginoon, ito yung simbolo ng mga spiritual na katotohanan na nangyari sa isang tao na tunay na sumampalataya kay Kristo. Okay, so yun ho ang ating mga pag-aaral ngayon. Pag-pray natin ang bawat isa and hope to see everyone, Lord willing, this coming Lord's Day, kasama-sama ho tayo sa atin hong pagsamba. Tayo ho ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, maraming salamat po sa iyong biyaya. Salamat, Panginoon, sa katotohanan ng banal na Espiritu ay nakatahan sa amin. Siya ang unang kumilos sa amin, nagbukas ng aming mga mata, nagbigay buhay upang kami ay manampalataya kay Kristo. At siya rin ay tumahan sa amin. Panginoon, purihin ka. Tunay, anong dakilang mga biyaya ito at bigyan mo nawa kami, Panginoon, ng dagdag pang pagkaunawa sa napakalalaki, napakahihiwaga at napakatitinding mga biyaya na ito. Lord, we read from your word. You have blessed us with all spiritual blessings in Christ Jesus. At may mga time na seemingly na namumuhay kami sa spiritual poverty na parang napakahina, napakakulang. And we know, Panginoon, na ang problema ay hindi sa iyo, kundi sa amin. O nawa, bigyan mo kami, Panginoon, lalo pang malalim, spiritual na pagkaunawa sa mga bagay na ito, sa mga katotohanan. Salamat sa katotohanan. Ano man ang aming kalagayan, nung kami sumampalataya kay Kristo, kami ay binautismohan ng banal na Espiritu, napasok sa isang katawan. Purihin ka, O Diyos. Salamat po. Gamitin po itong patuloy para sa kababalan ng iyong mga anak, sa katitibay ng iyong iglesia. At lalo't higit, O Diyos, ang mga wala pa kay Kristo, nawa sila ay dumating sa tunay na pananampalataya. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Muli ho, God bless. Salamat po, nagkasama-sama tayo. Lord willing, see you this coming Lord's Day. Ingat po tayo lagi.